My dear brothers and sisters in Christ, good evening. Good evening, Father. As we begin our Lenten journey, we begin this Lenten journey by going to the desert with Jesus. When Satan tempted Jesus, after they went to the desert, they went to a high place where the devil showed to Jesus all the kingdoms of the world. After they went to a high place, they went to the parapet of the temple, and again, the devil tempted Jesus. Kung si Jesus ay tinutukso ng demonyo, paano pa kaya tayong tao? Kung si Jesus ay tinutukso, lalong higit siguro tayo. Mga minamahal na mga kapatid, tatandaan po natin, ang tukso ay hindi kasalanan, pero ang tukso ay nagiging kasalanan kapag ito'y ating inumpisahang tikman, hagkan, yakapin, at piliin. Ang tukso ay hindi kasalanan. Ang tukso ay nagiging kasalanan kapag atin itong nilapitan at patuloy na hinagkan. Kanina pong umaga, pagkagising ko, naririnig ko ang tulo ng ulan sa bubong. Ang sarap-sarap matulog. Gusto ko pang magbalot ng kumot. Sabi ko sa sarili ko, hindi muna ako sisimba ngayon. At bigla kong naalala, ako nga pala ang magmimisa. Minsan tayo ay natutukso. At ang tukso, laging maganda. Ang tukso, laging mabango. Ang tukso, laging kaakit-akit. Bakit? Kasi ang demonyo, ganyan tumirada. Laging maganda ang pinapakita. Bakit? Kapag nagpakita ang demonyo na pangit, na mabaho, na dugyot at mukhang halimaw, walang lalapit sa kanya dahil mananakbo papalayo. But the devil always deceives us sa pamamagitan ng maganda, ng mabuti, ng mabango, ng kaakit-akit, ng nakakabusog, ng kapangyarihan. At yan lagi ang pinapakita ng demonyo. Si Jesus ay nagpunta sa disyerto upang doon manalangin for 40 days. At sa kanyang paglagi roon, siya ay nag-ayuno, nag-fasting. Kaya ang unang tukso ng demonyo sa kanya, tinapay, pagkain. Gawin mong tinapay ang batong ito. May masama ba doon? Wala. Walang masama doon. Pero ang masama, wala sa disposisyon. Nag-aayuno si Jesus. Tapos, masisira ang kanyang pag-aayuno dahil sa isang tukso. Mga minamahal na mga kapatid, tandaan natin, ang tukso ay laging nagpapakita sa atin ng tatlong dahilan. Ang tukso ay laging nag-uumpisa sa suggestion. Laging sa suggestion. Kainin mo yan. Gawin mo yan. Deserve mo yan. Halimbawa po, may nakita kayo sa lamesa nyo mamaya pag uwi nyo, isang lianerang leche plan. Pero sabi ng doktor, kaninang umaga, mataas ho ang sugar nyo. Huwag na po kayong kumain ng matamis. Pero, takam na takam kayo dun sa leche plan. Kaya anong gagawin nyo? Kukuha kayo ng kutsarita, sasabihin nyo, tikim lang naman. At titikman nyo yung leche plan, at sasabihin nyo sa sarili nyo, ang sarap-sarap naman. At pagkatapos nun, sasabihin nyo, isa pang kutsara
may tubig naman. Tumikim kayo at sabi nyo, ang sarap talaga. At pagkatapos nun, anong ginawa nyo? Kumuha na kayo ng platito, kinalahati nyo na yung leche flan at sasabihin nyo, may gamot naman. Minsan, ang tukso, laging kaakit-akit. At ang tukso laging nag-uumpisa saan? Sa suggestion. Sa mga bulong-bulong. Gawin mo yan. Deserve mo yan. Yung mga may asawa dito, sasabihin natin kapag sumweldo ang asawa, imbis na dumiretso pa uwi, biglang liliko. At sasabihin, deserve ko naman to. May sweldo naman ako. Paliligayahin ko lang ang sarili ko. Suggestion. Laging suggestion. At dito tayo minsan nahuhulog sa tukso. Kapag mas in-entertain natin yung suggestion, dito tayo madaling mahulog sa tukso. Gawin mo yan. Pwede yan. Patikim-tikim lang naman. Halimbawa po yung mga bata na naririto, may nakita kang 5 piso sa bahay nyo, kukunin mo yung 5 piso, sasabihin mo, wala namang nakakita. At sa susunod, nakakita ka uli ng 20 pesos, wala namang nakakita. Susunod nun, nakakita ka ng 50 pesos, wala namang nakakita. Hanggang sa lumaki ka ng magnanakaw. Paunti-unti, suggestion. Gawin mo yan. Tandaan natin ng demonyo, laging ipinapakita sa atin kung ano yung maganda, kung ano yung mabuti. Because remember, the meaning of Satan is lies. Prince of lies. Kasinungalingan. Kaya si Jesus, naging matalino. Si Jesus, nanindigan. Si Jesus alam kung ano yung totoo. The devil will always deceive us. Lagi tayong lililangin ng demonyo at kapag nakinig tayo sa suggestion niya, sa bandang dulo, tayo ang kawawa. Ikalawang bagay, ang temptasyon ay nagpapakita sa atin ng pleasure. Masarap pwede namang gawin. Masarap. Ginagawa naman ng marami. Pwede na to. Gagawin ko to. Pero mga minamahal na mga kapatid, sa bandang dulo, tayo rin ang talo. Kaya mga minamahal na mga kapatid, kapag naramdaman natin something pleasurable, dito na natin putulin ng tukso. Naalala ko po yung isang doktor. Meron po siyang kaibigan. At yung kaibigan na yon nagpunta sa kanya at nagpakonsulta. Pero yung resulta ng lab, mataas lahat. So ang kailangan, mag-diet. Sabi niya dun sa kanyang kaibigang pasyente, pare, pwede mong kainin ng lahat. Pero iwasan mo na yung mga pagkaing may paa. Ano na lang pwede kong kainin? Lahat na lang ng lumalangoy. Kaya umuwi siya ng malungkot sa kanilang bahay. 3 buwan hindi bumalik yung pasyente dun sa doktor. Kaya nalungkot na yung doktor at nagtaka. Kaya pinuntahan niya na sa kanyang bahay. Nadatnan niya dun yung asawa ng pasyente. Sabi niya, Mare, nasaan si kumpare? 3 buwan nang hindi nagpapa-check up. Sabi niya, nandun sa swimming pool. Nag-swimming. Sabi niya, talagang desidido nang magpapayat si pare. Sabi niya, hindi. Tinuturuan yung baboy kung paano lumangoy. Minsan, mga minamahal na mga kapatid, ang tukso, ganyan. Kapag naramdaman na nating pleasurable, sasabihin natin, pagtatakpan natin, ilulusot pa natin. At minsan, kapag nahulog na tayo sa tukso, magiging sinungaling na tayo.
Gagawa na tayo ng dahilan para mapagtakpan yung ating pagkakasala. Gagawa na tayo ng dahilan para ilusot lamang yung kagustuhan ng ating katawan. Gagawa na tayo ng dahilan para lamang makuha natin yung gustong yon at mahuhulog na tayo sa tukso. Ikatlong bagay, makita natin mga minamahal na mga kapatid, ang tukso ay nagiging kasalanan kapag tayo ay meron ng consent doon sa pleasurable saka sa suggestion. Kapag pumasok na yung consent, ibig sabihin, we are giving our yes to temptation. Kapag tinikman na natin, kapag ginawa na natin, kapag pinuntahan na natin, kapag kinuha na natin, diyan na tayo nagkakasala. Remember, my dear brothers and sisters in Christ, sin is the abuse of freedom. Binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan na gawin ang lahat nating gusto nating gawin. Meron tayong kalayaan na gawin ang lahat ng bagay, piliin ang lahat ng bagay, pero wala tayong kalayaan sa magiging bunga at consequences ng maling pagpili natin at desisyon natin sa buhay. Ang temptation ay hindi kasalanan, pero ito'y nagiging kasalanan kapag inumpisahan na natin itong hagkan, lapitan, at tikman. Kaya mga minamahal na mga kapatid, tingnan natin, papaano natin ngayon maiiwasan ang temptation? At kailan matatapos ang temptation sa buhay ng tao? Ang temptation ay matatapos sa buhay ng tao kapag tayo'y patay na. Ibig sabihin, habang tayo ay nabubuhay, habang tayo ay humihinga, temptation are always there. We are always being tempted. Kaya anong sabi sa ating ebanghelyo? When the devil had finished every temptation, he departed from him for a time. Sa Tagalog, napakaganda ng translation. Nang matapos nang tuksuhin si Jesus, ang demonyo o ang diablo ay humanap ng ibang pagkakataon. Saint Peter is reminding us, the devil is roaring and prowling like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him, solid in your faith. Mga minamahal na mga kapatid, habang tayo nabubuhay, nandyan palagi ang temptation. Pero ang mahalaga, papaano natin pipigilan ang temptation? Ang temptation ay nag-uumpisa saan? Sa suggestion. Pagpaparamdam ng pleasurable things. At pagkatapos, kapag binigay na natin ang consent, doon napapasok ang kasalanan. Kaya mga minamahal na mga kapatid, papaano natin iiwasan ang temptation? Isang bagay lamang po. Prayer. Panalangin. Kaya sa ating ikalawang pagbasa, anong sinasabi doon? Magtatagumpay ang isang taong sa Panginoon tumatawag. Kaya mga minamahal na mga kapatid, tingnan natin sa ating sarili. Kapag ba tayo ay natutukso, ano ang ating ginagawa? Baka lalo pa nating kinakausap yung demonyo. Sabi po nung exorcist na pari, don't talk to the devil. Kasi kapag kinausap natin yung devil, ibig sabihin, we are entertaining him. Kaya ano po ang mahalagang gawin natin? Kapag nakakaramdam na tayo ng tukso, talk to Jesus. Prayer, panalangin. At kapag nakakaramdam na tayo ng tukso sa ating buhay, ang pinakamaikling panalangin na pwede nating masabi, Jesus. Call the sweet name of Jesus
tawagin natin ang matamis na pangalan ni Jesus upang mapalayo tayo sa tukso. Mga minamahal na mga kapatid, ang tukso ay hindi kasalanan, pero ang tukso ay nagiging kasalanan kapag ibinigay na natin ng oo sa panlilinlang ng demonyo. Tumahimik tayo sandali at tanungin ang ating sarili, saan nga ba ako mahina at palaging tinutukso ng demonyo? Lumapit tayo kay Jesus at sabihin natin kay Jesus, Jesus, patatagin mo ako.